memorandum circulars 2017-002 at saka 2008-12 na naglalaman ng patakaran kung ano yung mga isasagawang activities sa panahon ng PCR. At itong mga activities na to ay dapat nakaangkla dun sa mandato ng ating pulis ng community and service-oriented. Ayun. Yon. So, ma'am, isang buwan po yan. So, ano po ba yung mga naka-line up po nating activities? Ayan, marami tayong Marami mga po, naka-line up. Oo. Mga abangan na mga activities para sa ating PCR month celebration. So, meron tayong technical working group na binubuo ng NAPOLCOM, ng DPCR at saka ng PICAG. Sila ang naglalatag ng mga programa at inisyatibo ng PCR. Dito sa NAPOLCOM Calabarzon, meron tayong recognition of PNP Good Deeds. Itong PNP Good Deeds na to, binibigyan ng pagpapahalaga ang ating mga kapulisan, kumbaga yung mga above and beyond na mga ginagawa nila, above and beyond their duty, ay nagkaroon sila ng impact sa community. Ang kanilang kabutihan, hindi lang dahil sila'y police, but yung character nila ay makikita dito at ma-emphasize. So, i-recognize natin ang mga yan para ang layunin din, tumaas ang magandang perception sa mga kapulisan. Meron din tayong mga oath-taking ng ating mga female PNCO officers. Meron tayong mga seminars ng MOVE at saka ng crime prevention dialogues. And other activities ng PNP na lalahukan ng NAPOLCOM. Kasama din dito yung ating pagkilala sa mga community partners natin. Importante itong mga to. Kasi ito'y PCR month eh. So kailangan nating i-recognize ang ating mga community partners kasi meron tayong culminating program sa dulo ng ating PCR month. Ayun, talaga pong hitik na hitik po ang buong buwan po ng Hulyo sa nabanggit po ng mga activities ni Ma'am Joycel. So ma'am, pag sinabi nating PCR, ugnayang pulisya at komunidad. Ma'am, sa tingin nyo, alam na po natin ang role ng pulis. Pero pagdating po sa komunidad, ano po yung role po ng community natin para po ito pong PCR month natin is talaga pong mabigyan natin ng buhay at ma-aim natin po yung objective natin. Oo. Napaka-importante ng ating community kasi hindi mabubuo yung sinasabi nating PCR. Diba? Kung wala yung community. So, police, community relations. So, ang community, dapat ang ating mga mamamayan ay aktibo at patuloy na nakikilahok sa ating mga programa, inisyatibo, mga plans and programs ng pulis, ng kapulisan dito sa Calabarzon. Hindi lang buong Calabarzon, buong Pilipinas. Kasi dito makikita yung magandang ugnayan ng community at saka ng kapulisan. At ano yung mga to? Makikilahok sa mga seminars, sa mga programs ng kanilang lugar. At hindi lang yon, kasama din doon, syempre, makikita natin yung importance ng role ng community sa pagbibigay ng impormasyon sa police para masolusyonan, maiwasan ang mga insidente at mga krimen. Kasi dapat po nating tandaan, shared responsibility ang pagsugbo sa krimen. Ayun, napakalinaw po yan mga kababayan. Sinabi ni Ma'am Joycel na pagdating po sa usaping peace and order, sa crime prevention, crime solution, shared responsibility po tayo. So, ibig sabihin po, hindi po namin kaya sa PNP, kailangan po namin ng inyong tulong. Ayan po. So, talaga pong napakalinaw po ng paliwanag ni Ma'am Joycel at kami po sa PNP ay talaga pong ina-acknowledge namin na ang komunidad ay napakahalaga po sa ating pong kampanya laban sa kriminalidad, sa illegal drugs at terorismo at sa lahat po ng illegal activities ng ating community. Sa lahat ng yan, kailangan natin ang community. Yes po. Hindi natin kayang mag-isa. Ayan po. So, ayan ma'am. Dumako naman po tayo sa ibang topic po. Ito po ay
in a way, related pa rin po sa police-community relations. Ito po, curious pa ako, madalas po kasi itong nababanggit tuwing may interview sa promotion. So, ito po yung tinatawag na CSOP o yung Community and Service-Oriented Policing. Ma'am, ipaliwanag niyo po nga sa amin, ano po ba itong CSOP na ito? Ito po yung madalas sa mga promotion, ma'am. Tama ka, lagi itong tinatanong. Yes po. At syempre po sa promotion, kasama po ang napulkong po dyan as vice chair po ng board. So ma'am, ano po ba ang CSOP? Ang Community and Service-Oriented Policing. Akin nabanggit kanina na ang kapulisan ay may kasama sa mandato niya ang Community and Service-Oriented Policing. So ang CSOP ay isang konsepto ng pamamahala ng kapulisan kung saan binibigyan ng tuon at kahalagahan ang magandang ugnayan ng komunidad, ng kapulisan at ating mga lokal na namamahala katulad ng mga mayor. Ito yung tinatawag nating triumvirate. Ayun, triumvirate. Ang layunin nito, of course, yung ating public safety and peace and order. At kailangan daw ang ating mga pulis hindi lang dun sa effective na pagsugpo ng krimen, pero maging responsive din siya, responsibo sa mga pangangailangan ng komunidad. At effective na kapulisan na tutugon sa problema ng pamayanan. So, hindi lang para sugpuin ang krimen or insidente, but ano yung magiging aktibong role ng ating kapulisan upang matugunan ang mga problema na ating pamayanan. Ang mga mamamayan, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan maging aktibo siya sa planning, implementation, at saka pag-evaluate ng ating mga programs. Yes. At ang atin namang mga lokal na namamahala, katulad ng mga mayor, kasama siya sa paggawa ng mga patakaran. Ang mga patakarang ito, ang ultimate na layunin nito ay yung effective na delivery ng services. Basic services. Basic services. At kasama ang kapulisan doon. Silang tatlo ang magbubuo ng triumvirate. At ang layunin niyan ay hindi lang ultimately public safety and peace and order, but yung delivery ng goods and services at pag-address ng issues at problems ng isang community. Okay. Napaka-interesting po. Isang napakagandang strategy po ng policing ito. Yes. Kasi sabi nga natin, ma'am, kanina na hindi lahat ng usapin na sa komunidad ay hindi kaya ng isang ahensya lang o isang sangay lang ng gobyerno. So ito sa CSOP ay yung tinatawag nating triumvirate, ma'am. Yes. So nandun yung LGUs, yung sa mayor, community at ang PNP. So kung hindi ako nagkakamali, dati ma'am, ano ito ma'am, di ba? Yung COPS, Oo. Community or Policing System. So ito na binago natin, ma'am, kumbaga beyond yung basic na function ng police na peace and order, public safety, kumbaga nakikialam siya, nandun siya sa bawat hakbang ng lokal na pamahalaan para maibigay natin sa komunidad yung services. Yes. Na maihatid natin sa kanila yung mga pangangailangan nila. Kasi in the end, kaayusan